Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay mo sa amin, sa panibagong opportunities na natatanggap namin, Lord. Lord, tinataas ko po sa inyo ang prayer meeting namin ngayon. Lord, bumababa po ako sa inyong harapan, Lord. Itago mo po ako sa iyong likuran, Lord God. I pray, Lord, na sa pag-aaral namin ng iyong salita ay ikaw, Lord, ang maluwalhati ngayon, Lord God. Holy Spirit, tulungan mo po kami. I pray po na hindi lang ang maririnig namin ay hindi lang tumimo sa aming puso kundi ito'y magpasamuhay namin. Tulungan mo po kami, Lord God, na maintindihan, Lord God, yung message mo, Lord God. In Jesus name we pray, amen. Ayan po, start na po tayo. Buksan po natin yung ating Bible sa Matthew chapter 14 verse 23 to 32. Matthew chapter 14 po, verse 23. Yan. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil sa pasulungat ito sa hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. So, balik po tayo dito sa may part sa sa verse 30. 'Di ba po? Makikita natin dito, sabi po dito, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo, ayan, sagipin ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, "Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya." Sabi niya kay Pedro. So makikita po natin dito, 'di ba? Si Peter, malapit na siya kay Jesus. Naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, 'di ba? Parang hindi makatotohanan po noon na makakapaglakad ka sa ibabaw ng tubig habang may storm. Pero malapit na siya kay Jesus, nung malapit na po siya kay Jesus, parang pinansin niya pa yung storm. Doon siya natisod, tapos yun, natakot siya, kaya humingi siya ng help kay Lord. So makikita po natin dito, nung part pa lang na naglakad siya, meron ng storm doon. Then kung kailan nasa kalagitnaan na siya, doon niya pa pinansin yung storm. Doon pa siya natakot, 'di ba? So sabi sa kanya ni Jesus, "Napakalit naman ng iyong pananampalataya." First, alamin po natin kung ano po bang ibig sabihin ng pananampalataya. Sabi sa Hebrews 11 verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, yun, sinabi sa kanya ni Lord na napakaliit ng pananampalataya. Kasi, isipin niyo po, napaka-unbelievable naman po nun na makakapaglakad tayo sa ibabaw ng lupa. Pero, walang imposible sa ating Panginoon kung meron tayong pananampalataya. 'Di ba? Sabi nga po sa 2 Corinthians 5 verse 7, kahit hindi na po natin puntahan, "For we walk by faith, not by sight." Or sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa bagay na nakikita. Kita niyo po 'yun sa sa buhay po natin. Meron talaga tayong bagay na hindi natin inaasahan na mangyayari. Meron talagang pangyayari sa buhay natin na hindi natin alam na possible pala. Pero ang kailangan lang po natin is manampalataya, 'di ba?
alam niyo naman po yung verse na uh, John 3:16, yung sabi kung sino mang sumampalataya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po yung alam natin kung ano yung ibig sabihin ng pananampalataya pero hindi natin ginagawa. 'Di ba? Meron pong chance, meron pong mga kaganapan sa buhay natin na sinasabi natin na naniniwala tayo sa scripture or naniniwala tayo sa mga nababasa natin, sinasabi natin na sumasampalataya tayo, pero nag-aalinlangan pa rin po tayo. Alam niyo po ba nung nasa MOA po kami ni Mama, yung lumaban po ako sa nationals ng robotics, nung first day po namin, kinausap po ako ni Mama. Sabi niya sa akin, habang tinatalian niya ako ng buhok, "Nak, kapag nakasali ka ng third place, hindi ka makakasama ng ibang bansa, ha? Kasi hindi natin kaya, laki ng gastusin eh. Di naman tayo tutulungan ng government." Tapos sinagot ko si Mama, "May Diyos ka ba?" Kasi alam niyo po yun, lahat po ng pangyayari sa buhay natin, meron po siyang purpose. Kung i-allow po ni Lord na mangyari yan sa buhay niyo, siya po yung gagawa ng kaparaanan. Minsan kasi po tinitignan natin yung mga imposibleng bagay. Yung tinitignan natin yung mga bagay na alam nating hindi kayang gawin. Pero hindi po natin naiisip na meron tayong Diyos, meron tayong tatay sa langit na nandyan para sa atin, na kayang gawin lahat. 'Di ba? Sabi po sa Ephesians 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, Ephesians 2 verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya dapat walang ipagmalaki ang sinuman. So, makikita po natin dito na yun nga po yung nasabi ko kanina na yung kagandahang loob ng Diyos na tayo ay maliligtas, kailangan po doon is nananampalataya tayo sa Kanya. Kasi hindi naman po natin kayang gawin yung bagay na ganun. Hindi po dapat natin iniisip na kaya nating iligtas yung sarili natin. Kasi hindi naman po natin yun magagawa ng tayo lang. Kailangan po natin ng tulong ng Panginoon. Then, punta po tayo sa Matthew verse 21 to 22. Dito po, alam niyo po yung kahit matagal na tayong Kristiyano, minsan kapag nananalangin tayo pero nag-aalinlangan pa rin tayo. Kapag may hinihingi tayo kay Lord pero nag-aalinlangan pa tayo, kung iniisip pa natin kung ibibigay talaga sa atin ni Lord, nag-aalinlangan pa rin tayo kung posible pa siyang mangyari. 'Di ba sabi nga po dito, ano man ang hingin ninyo sa panalangin, tanggapin ninyo kung nananalig kayo. Kasi alam niyo po 'yun, kapag nananalangin, 'yun po, powerful po yung prayer kasi kung ano man po yung lumabas sa bibig natin, 'di ba? Is makapangyarihan po yung dila natin. Pero alam niyo po kasi kapag nananalangin po tayo, hindi lang po dapat tayo humihingi. Hindi lang po dapat tayo nakikipag-usap sa Panginoon, kundi dapat po nananalig tayo sa Kanya. Kasi ano pong silbi ng pagpe-pray natin, pag-aayuno natin, kung nag-aalinlangan pa rin tayo. Kung wala pa rin tayong pananampalataya. Alam niyo po yung masasabi natin na naniniwala ako, nananampalataya ako, pero merong part sa atin na nag-iisip pa rin na, Lord, kaya ba? Lord, posible ba? Punta po tayo sa Mark 10 verse 27. Ito po yung sagot ni Lord sa atin. Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Kita niyo po yun, opo, nandun po tayo sa tao lang tayo, nag-aalangan tayo na posible ba? Pero andyan na po yung kasiguraduhan, no? Sinabi na po ni Lord sa atin na hindi po natin yan magagawa ng tayo lang. Pero si Lord, kayang-kaya niya po kasi wala pong imposible sa Diyos. So, marami pong verses sa Bible na nagpapaalala sa atin na wala talagang imposible sa Panginoon. Katulad nung sa Luke 1:37 na sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Kahit wag na po natin puntahan. Tapos sa Mark 9 verse 23 po.
Kung kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Kasi kapag nananalangin po tayo, kailangan po talaga diyan is yung malaking factor po talaga sa panalangin natin is yung pananampalataya. Kasi kahit sabihin po natin na naniniwala ako kung hindi naman po tayo sumasampalataya sa kanya, parang balewala rin po lahat kasi halimbawa po, example ko po yung sarili ko na nung nung PRO po kasi namin or nung Philippine Robotics Olympiad po namin, sabi ko kay Lord, nanalangin po talaga ako kay Lord kasi grabe po yung prayer ko nun. Sabi ko kay Lord, Lord, tulungan mo kami kasi po yung sa may table, kasi po yung pinagpraktisan po namin, rough po yung table niya. Gawa po kasi siya sa parang tarpaulin na nilagay sa table. Pero pagdating po namin sa venue, makinis po yung yung parang table. So, para ang mangyayari po nun, kapag nag-run po kami ng robot namin, mag-iiba po yung takbo niya kasi iba po yung pinagpraktisan namin. So grabe po talaga, from galing sa ibang school pa yung mga kalaban namin, mula mula Luzon hanggang buong Pilipinas po talaga siya. Parang yung mga prestiyosong paaralan nandun. Tapos makikita mo yung robot nila, ang laki, ang ganda. Tapos parang yung mga kasama ko, parang mapapaisip na lang, wala na, talo na tayo. Hindi na tayo makakaabot dito kasi sila, kompleto sila sa gamit, tayo wala tayong masyadong gamit. Pero alam niyo po yun, wala po talagang imposible sa Panginoon basta nananampalataya po tayo eh. Sabi ko kay Lord nun, Lord, tulungan mo kami, Lord. Kasi po, bago po kami mag-run, meron po kaming practice run. Pero sa sobrang haba po ng pila, kasi sobrang dami po ng participant, minsan po hindi na po kami nakakaabot. So, hindi na po namin na-adjust yung program po namin. So, minsan kailangan mo na lang tansyahin. Yun po yung pinakamahirap dun, yung tatansyahin mo yung program. Kasi hindi mo po alam talaga kung tama ba. Kasi kahit isang centimeter lang po ng run na magkamali ka, sira na po yung buong run nyo. Nag-pray talaga ako nun kay Lord na, Lord, bigyan mo po ako ng wisdom tsaka knowledge na tama yung estimate ko sa program. Tapos yun, kasi yung mga kasama ko, alam mo po yun, yung mga kasama ko, suko na, tapos parang nakikipag-away pa sila kasi sabihin nila, mahirap yan, hindi na natin kaya yan. Kasi yun po talaga yung pinakamalaking pagsubok ko dun eh. Yung mga ka-groupmates ko po, tsaka yung ibang team na dinadown po kami, na sinasabi nila na hindi na natin kaya yan kasi iba yung tawag doon, iba yung table, baka mali yung magaw mali yung mailagay natin na program. Alam niyo po ba, inestimate ko po yung program na nananalig po talaga ako kay Lord no na hindi niya po ako i-down. Kasi sabi ko, Lord, kung will mo to, mangyayari to, Lord, kasi walang imposible sa'yo. Alam niyo po ba, nung nag-run na kami nung first day, ang dami pang prestiyosong paaralan na sumali doon, naka-zero po sila. Kasi yung practice run po nila perfect. Parang walang flow, walang pagkakamali. Pero kapag dating po sa final run, parang doon nagkakaproblema lahat ng robot. Parang kahit anong perfect run yung gawin mo sa practice run, pero kapag final run na, lagi talagang nagkakaroon ng flow. Alam niyo po ba, nung sa may practice run namin, hindi gumana yung robot namin. Talagang sobrang daming flow, ang daming kasi andulas, tapos biglang babagal, biglang bibilis, wala po kaming color sensor. Alam niyo po ba, grabe yung prayer ko nun. Pagka-run namin ng robot namin, smooth po siya, grabe. Talagang sobrang thankful po ako kay Lord nun kasi hindi ko talaga inaasahan na nung practice run namin, gulo-gulo yung robot namin pagdating po sa final run. Grabe, smooth po yung takbo ng robot namin kahit hindi po namin natapos yung run, pero ang laki po ng score namin. Hindi nga po namin in-expect na ganun yung score namin kasi kahit po sa school nung nagpa-practice po kami, hindi ganun yung estimated na score namin. Pero pagdating po dun na parang inestimate lang namin yung ipapalit na program, nagulat talaga ako na mataas yung naging score namin, tapos yung mga ibang school na malaking school, private school sa Manila,
yung iba naka-zero, yung iba nasira yung elements, yung iba nagloko yung robot, tapos yung iba naman, yung alam niyo po ba, meron pa nga po kaming kasama dun eh, galing na po sila sa Denmark dati, nakalaban na po sila, same school po kami sa Jackson din po. Pero alam niyo po ba, yung kanila po naka-zero po sila kahit, kasi nakadalawang laban na po ata sila sa ibang bansa nun. Pero nung last time, parang nag-aalangan pa sila kahit anong bago ng robot namin. Ano, kahit anong bago ng robot nila, hindi po talaga sila nakapasok. Alam niyo po 'yun, tapos hindi pa po doon natapos ha. The next day po, 69 po kasi yung points namin. The next day po, nag-pray uli ako kay Lord. Ginawa ko, nilay-hands ko uli yung robot ko. Sabi ko, Lord, alam kong walang imposible sa'yo, Lord God, na yun po, yung pinaka na-amaze po talaga ako kay Lord is nung nag-pray po ako na, Lord, gusto ko kahit makapasok lang kami ng top 20. Kasi napaka-imposible po nun makapasok ka ng top 20, eh, ang gagaling ng kalaban namin, puro sila perfect run. Kahit Lord, makapasok lang kami ng top 20 kasi ang dami po dun, ang dami pong school dun, ang daming participant. Sabi ko kay Lord, pero Lord, wag mo kaming papapasukin sa top 3. Kasi Lord, hindi pa ako ready lumaban. Kasi po, first time ko pong lumaban sa national noon. So, ang hiniling ko talaga kay Lord, Lord, gusto ko Lord, makapasok kami ng top 20. Pero Lord, ayoko makapasok kami ng top 3 kasi ayoko pang, hindi pa ako ready na lumaban sa ibang bansa. Tapos, alam niyo po ba, ang galing ni Lord kasi nakapasok po kami ng, kasi po, after nung run namin, nag-announce yung FELTA na bibigyan daw po ng ibang chance yung ibang school na hindi nakapag-run dahil nga po binagyo. Parang para sa amin po kasi ang unfair nun kasi alam na po nila yung run ng ano eh sa FELT. Alam na po nila yung klase ng table. So pwede pa po silang mag-practice ng mag-practice. Ang dami pa po kasing hindi nakadalo sa last run sa final round. Pero alam niyo po ba, glory to God po kasi tatlong teams po kami sa school namin yung nakapasok sa final, pero kami lang po yung nakapasok sa top 20. Ang ina-expect ko pa po nun, top 15 pataas po, pero top 12 po kami. Grabe, manghang-mangha po talaga ako nun. Kasi doon ko po napatunayan na wala talagang imposible sa Diyos kapag danalangin ka, tsaka sumampalataya ka sa Kanya. Punta po tayo sa last verse natin, sa James 1 verse 6. Ayan po. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Then, balik po tayo sa may Matthew 14 verse 30. 30. Ayan. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. So, 'di ba sabi po sa James 1 na ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Si Peter nung nag-alinlangan siya, lulubog na po, pwede po siyang lumubog anytime. Pwede siyang itaboy ng hangin kasi po inaalon na siya, then may storm pa po nun. Pero nandun lang si Lord para tulungan siya. So, ayun po, daily reminder na i-check po natin yung pananampalataya natin kung umaandap-andap na po ba or malakas pa. Kasi alam niyo po, sa part ng pagiging Kristiyano natin, yan po talaga yung parang malaking pagsubok na hinaharap natin eh. Yung kahit matagal na tayong Kristiyano, pero hindi natin maiwasan na minsan hindi natin napapansin na umaandap-andap na pala yung pananampalataya natin. Hindi natin napapansin na kapag nagpe-pray tayo, nandun na pala yung pag-aalinlangan. Kasi alam niyo po, kapag sumampalataya po talaga tayo kay Lord, kapag hinayaan po natin na masunod yung will niya sa buhay natin, mas maganda po yung mangyayari sa buhay natin kasi 'di ba sabi nga po sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko sa inyo. Yun po na lahat po ng bagay na inaalaw ni Lord na mangyari sa atin,
is lahat po ng bagay is may purpose si Lord. Kaya niya po ina-allow yun sa buhay natin. Kasi hindi naman niya po yun i-allow sa atin kung hindi natin siya kayang lagpasan. Yun lang po, doon po nagtatapos ang ating message. Salamat po sa inyong pakikinig.